Yan, sa mapagpalang hapon mga kalingap. Dito po tayo sa bayan ng Pasakaw. Mayroon pong nilapit si Kagawad sa amin dito na pwede naming matulungan. Kasama natin sila Kuya Kokoy. Ayan mga kalingap, so kasama natin si nanay tsaka si Andrea. Ayan si Andrea. Ito po yung pinakwento ko sa inyo na nagkaroon ng hindi magandang nangyari sa kanyang mga magulang, sa kanyang tatay. Ano na yun? Nay, kumusta po ang buhay niyo dito? Mabuti na. Nabalitaan ko po na yung anak niya na si Andrea ay ginagawan po na hindi maganda ng kanyang tatay. So, kailan po siya nagsimula? Hindi ko na po alam. Matagal na po. Matagal na. Ano siya, maliit pa lang? Maliit pa lang siya. Ganun lang itong isa kong anak. Yung bunso ko anak. Ayun malaki rin siya. Kakalimutan ko yun. Mga ilang taong ka nun, Andrea, nung ginawang gani papa mo? Hmm. Parang siya. Hindi na yata din. Natandaan mo, Andrea, kung ilang taon mo? Yung huling nangyari, ilang taon mo yan? Ano po? Ito. 8. So, ilang taon ka na ngayon? 14 po. 14 ka na. Okay. Nay, paano buhay niyo dati nun? Bakit niya nagawa yung ganong sitwasyon o ganong kahalayan kay Andrea? Hindi wala kasi ako, kuya, kasi naghanap pa din ako ng panggatong namin. Idinatdan ko yan ng asawa ko, tsaka itong anak ko, kasi nakaubad yung papa niya. Itong anak ko din nakaubad din. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Galit na galit ako eh. Mabuti na ako na nakahuli sa asawa ko. Sabi ko nga, bakit ginawan mo naman ang anak mo? Anak mo yan. Lasing kasi yung asawa ko eh. Parati umiinom. Yung malakas pa siya, maisog yun sa amin. Ano po? Yung maisog, baga. Yung galit na galit yun sa amin. Kanta siya, malakas pa siya. Nung malakas pa po siya, anong ginagawa niya? Parati kami pinapagalitan. Ano mga anak ko mas takot na sa iya takot na sa iya. Ganun, kinukulgan niya. Sisigawan niya. Kaya kami, bayan na din kami na nagagawa. Dumana lang kami sa tabi. Kirilo naman kami. Kaya mayo po akong naginibo. Mahina po kasi ako. Ilang beses niya po yun ginawa? Yan ko po, isa lang yata. Andrea, ilang beses kang inano mo? Kasi yun, isa lang po. Isa lang. So, pag pangyaring nun, kasi sabi daw doon sa school, nakita ka ng teacher mo na parang ano ka na, parang iika-ika ka daw. Totoo yun? Teacher mo mismo ang nagsumbong sa PSW doon ng time na yun? Ha? Sinong pangalan ng teacher mo? Natandaan mo? Hindi na po. Hindi na. Bata ka pa, ilang taong ka nun? 8 years old? Yung tatay po nila is, nakulong po ba yun? Dahil naman sinumbong. Takot ba anak ng kami? Hindi mo sinumbong yung
Sa police. Opo. Okay po. Kaya ganun yung nangyari. Mm-mm. So ngayon po ay nandito kayo. Anong kabuhayan ng ginagawa niyo dito? Ayun po kung trabaho. Pag hinintay lang ako ng padala ng anak ko. So ilan po ang anak niyo pala, Nay? Ito. Ayun ko yan. 8 po. Walo. Ilang babae? 5 babae. Tsaka tulong lalaki. Ano na lang po, so sa ngayon po ay medyo masaya lang po ang nangyari kay Adrian. Anong nangyayari kay Adrian ngayon? Anong napapansin mo? Or meron siyang, kasi siyempre may trauma. Anong napapansin mo sa anak ko pag minsan? Po, minsan na totoo, minsan nagkaroon na po siya, yun, mali, nagkaroon na po siya akin sa dit. Dalaga na po siya, tingnan niyo naman ang itsura. Laro batang bata. Parang naging isip bata. Nung time na naging yung Oo, siguro ginagawa siya ng na. asawa mo. Oo, siguro na kuwan sa ama. Tapos nadala pa kami sisigaw-sigaw, tawag ng tawag. Susunod-sunod lang kami sa kanya. Yung pagsisigaw ng asawa mo, pag Oo, papasuwit. Dahil takbuhan kami. nagtatakbuhan kayo. Oo, palapit sa kanya. Pag tinawag kayo, dapat Oo, nandun na kami sa bahay. Kasi lasing parati yun umiinom. Kaya nga, pasalamat ako nandun. Yaw na kami hindi niya. asa na po pala yung asawa mo? Patay na. Patay na po. Naaga po siyang kinuha. Buti naman po at kasi kung buhay pa siya, Oo. kaya po pala umalis na kayo dun sa lugar na napunta na kayo dito dahil yun na nga, wala na yung mister mo. Kumbaga, anong pakiramdam nung nawalan kayo ng asawa? Masaya na po. Masaya na at hindi na kayo na Hindi na kami takot sa kanya. Yan si Andrea. So 14 years old ka na? Nag-aaral po si Andrea? Okay po. Para tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral mo. Wala nang magagawa ng hindi maganda. Masaya na. Ha? Masaya po. Masaya ka dahil hindi ka na Nung time ba na nung ginagawaan ka ng masama ng tatay mo, anong nasa isip mo nun? Umiiyak ka na lang? Opo. So, Nay, ngayon kung sakali man na nabubuhay pa yung asawa mo, ano masasabi mo sa kanya? Sana po namatay na yung asawa ko. Pero wala nang magpukan sa amin. Sisigaw-sigaw. Kaya po nagkaroon ng trauma yung mga anak mo. Mga anak ko. So guys, ito po yung niya, bahay. Ilan po kayo dito nakatira sa bahay niyo? Hindi na po. 5. Ayan, Kuya Kokoy, paano mo nalaman na itong pamilyang ito ay ganito ang sinapit? Ay, siyempre, sa mga kwento-kwentuhan lang ng mga ganyan. At hindi naman nalilingid, siyempre, ang mga kwentuhan bagang ganyan. Opo. Di, parang, sa akin, hindi ko tiyak, hindi ko sigurado. Naririnig ko lang sa mga kwento-kwentong ganyan. Pagkatapos nga, may isang taong nagsabi sa akin doon, siguro relatives niya, huwag ko nang banggitin kung sino na gano'n, na tumatawag ito si nanay at minsan yung halos wala na daw silang pagkain dito.
Kaya sabi niya sa akin, baka pwedeng mapuntahan niyo doon. Kaya sinabi ko naman sa iyo. Opo. Tapos may mga kwento pa rin siya sa akin na tungkol nga sa nangyari sa kanila. Kaya di ba, kaya naikwento ko naman sa iyo, di ba? Na ganun. Kaya lang, halimbawa kwento, hindi pa rin ako gaanong naniniwala sa kwento habang hindi sila ang nagsasalita. Ang ibig kong sabihin, dapat sa kanila mismo manggaling ang kwento at hindi ko naman sila nakakasama. Kung baga ay sila ang magbibigay talaga ng katotohanan yun kung totoo yung mga kwento tungkol dun nga sa mga pangyayaring yun. Unang-una kasi, nakilala ko na sila kahit hindi nila ko gaanong kilala dahil yung panganay yatang anak ninyo si Angie. Si Angie, naging katulong yun sa Cavite. Ay nang minsan na homesick yata hanggang sa hinatid sa akin doon ng hinatid sa akin doon ng amo sa Cavite. Hanggang ako ang naghatid sa sasakyan, pinatulog ko na munang isang gabi doon sa amin. Sabi ko, sige, madaling araw ihahatid kita. Hinatid ko sa sasakyan hanggang makauwi dito. Kaya kahit hindi nila ako kilala, kilala ko ang pamilya nila gawa doon kay Angie. Sa ganong sitwasyon. Kaya ako, siyempre, nababalita akong ganyan-ganyan ang nangyayari sa kanila. Ayun, niisip ko na lalo kay Andrea, kawawa naman ka ako si Andrea. Kaya kung sakali, ay di matulungan natin kung ano man ang kailangan na maging tulong sa kanila. Yun ang pinakakon ko. Pinakamasasabi ko lang yan. Basta't ako, ang sinasabi ko, naririnig ko lang ang mga kwento-kwentong yun. Pero, wala akong kasiguraduhan, kaya sila mismo ang dapat na magsalita tungkol dyan sa bagay na yan. So ngayon kuya, napatunayan naman po na sinabi naman ni Andrea saka ni nanay na totoo daw po talaga. Ay di, ibig sabihin, totoo yung mga kwento-kwento. Tapos ang masama pa nito kuya, yun nga, nagkaroon ng trauma si Andrea. Mapapansin mo sa kanyang mga kilos ay meron yun nga hindi na. normal. Kasi ang ginagawa po pala ng namayapa nilang tatay ay isang sit-sit lang. Dapat nandun na silang lahat sa... Ganon ba yun, Nay? Yung ginagawa ni asawa mo dati? Oo. Nandun na kami sa bahay. Lahat kami, mga anak ko. Tatawagin na kami. Kaya takot na takot din ako sa asawa ko. Kaya hindi mo rin magawang magsumbong. Oo. Takot din ako. Pero nung time na yun, nung nabubuhay pa yung asawa mo, ang gusto mo din talaga siyang makulong? Hindi po. Gusto ko na lang siyang magadali. Mamamatay? Ay, harap na ng mga akit ko kung makulong siya. May na maanak buhay sa mo. Ngayon nga, may nag-anak buhay sa mo. Di masaya ka na po ngayon at patay na siya. Yan ang lang yan. Kaso nga po, yun nga, ang problema dito, kuya, si Andrea ay nagkaroon ng trauma. Yun nga, kaya kung maaaring kung may magagawang paraan para makuha ang... At saka isa pa, huwag na natin sa... Halimbawa, di sa trauma. Pangalawa, yan pala na kunan ko si Andrea na ngayon, nagtatrabaho pa pala yan. Kahit ganyan palang edad. Anong trabaho niya, Nay? Nagtatrabaho daw yan si Andrea, dyan yata sa... Ano yun? Nilabak ko yan. Sa mga kwan man lang natugang malagang. At kang, ay tugang kang, agong ko. Eh di kung sabi nung kapatid... Pambalon niya raw. Pambaon niya. Pambaon niya. Wala naman ako ibigay. Wala naman ako trabaho. Isanla muna natin yung ano mo. Yan. Yung kwintas. Kwintas. Para may pambaon. Kaya kung ang kwan ko nga, kung may magagawa tayong parang para matulungan itong si Andrea. Saka, di ba yung isang kapatid niya na lalaki, di ba scholar yun? May pangarap din pati yun. Magtaas ang pangarap na electrical engineer. Second year college na yata yun ngayon.
electrical engineer. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho habang nag-eskwela kasi scholar naman siya. Ay, may isa din daw akong nabalita na medyo hindi magandang nangyari sa kanya eh. Meron din? Oo, na parang minulis siya yata yan ng bakla. Yun na. Nabalita ko lang yun. Ito balita lang ha, hindi ako sigurado. Bakit po parang prone kayo sa mga ganong ano? Yun na nga ang iniisip ko. Ba't sa buong pamilya nila may nangyayaring gano'n na Malas po. pati yung Malas kayo sa ano? Malas po kami siguro. Arahan po. na nagsusumbong daw yun, umiiyak ay dahil Lasing kasi yan anak ko. Pati yung bakla. nakainom yata. Pagkatapos nang magising, hubot-hubad na yata yun at minulis siya ng bakla. Kaya galit na galit naman yun. Ibi-ibi. Tawagin natin si ano? Adrian. Asan si Adrian? Adrian. Adrian! Hindi ka nga. Upo ka dito sa gitna. Oo. Diyan ka lang kuya. Oo, sige.